Yo. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning muli sa ating mga kapuso. Napanatili po ng Bagyong Dindo ang kanyang lakas habang patuloy itong kumikilos patungo ng extreme northern Luzon. At sa latest nga ng pag-asa, napataan nila ang layo ng Bagyong Dindo dito sa may layong 480 kilometers sa may silangan, hilagang silangan ng Birac, Catanduanes. At ito ay nagtataglay ngayon ng lakas ng hangin na umaabot na ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot naman ng 80 kilometro kada oras. Ito ay patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro bawat oras. Makikita po natin na ito ay patungo nga ng direksyon ng extreme northern Luzon. Ito po yung Batanes at Calayan Group of Islands. Inaasahan na magdadala ng 10 hanggang 15 milimetro ng ulan ang sirkulasyon ng bagyo. Ito po yung 400 kilometro mula sa gitna ng bagyo. Samantala mga kapuso, itinaas na rin ng pag-asa ang Public Storm Warning Signal number 1 dito sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Ibig sabihin po, wala pong pasok ang mga nasa kinder level. At ang magiging lagay po ng panahon dyan, maulan at yung pong hangin ay inaasahan na makakaranas mula 30 hanggang 60 kilometro kada oras sa susunod na 36 na oras. At pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil po sa inaasahan natin na mga pag-ulan at bugso ng hangin. Samantalang narito naman po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa ay may mga pag-ulan, yung mga kulay pula po dyan, mataas ang ulan, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon hanggang dyan sa Kabisaya at Mindanao. Sanhi po yan ng epekto ng Bagyong Dindo kasama na ang paglakas ng hanging habagat. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mantani. At ito po, kasunod po ng mga pag-ulan, siyempre, baha. At ang tanong dyan, hindi maiwasan ng ilan, yung tubo ng tubig ba, pag nalubog sa maruming tubig, may epekto ba yun sa daloy ng tubig sa gripo? Pangamba po ng karamihan sa mga residente ng Metro Manila, malinis ba yung dumadaloy na tubig sa mga gripo? Ayon po mismo sa Department of Health, ligtas naman itong inumin. Mula raw nang mabuo ang Metro Manila Drinking Water Quality Monitoring Committee noong pang 2002, regular daw na dumadaan sa laboratory test sa mga water sample mula sa iba't ibang istasyon ng Manila Water Company at Maynilad. Dinadaan naman ito sa microbiological, physical at chemical test. Pero payo rin ng DOH kapag may alinlangan sa tubig na inumin mula sa gripo, agad tumawag sa kanilang hotline nang sa gayon makuhanan ng sample yung tubig na yan at muling idaan sa lab test. Paglilinaw din ng DOH ang responsibilidad ng water concessionaries ay ang mga water pipe hanggang sa water meter lang. At mula sa water meter hanggang sa gripo, responsibilidad na yan ng consumers. Ayan, 5354521. Mahalaga, makumpani yung leak sa mga tubo, dyan po sa bahay, at sigurado hindi malinis yung inyong nilalagyan ng mga tubig, mga drums, mga ano. Maraming possible contaminants ngayon. Correct. At matapos po masira sa storm surge dahil sa Bagyong Pedring noong isang taon, muling binuksan itong Baywalk sa Manila Bay. Gawa na po kasi ang seawall nito. Batay sa blueprint ng Department of Public Works and Highways, nilagyan na ng wave deflector ang seawall para mas madaling salagin ang bagsik ng mga alon. Kapag tumaas po ang volume ng ulan at bumaha sa Baywalk, may mga drainage line. May mga drainage line na para sumalo sa tubig. Higit sa lahat, pinagbuti palalo ang structural integrity nito. Bukod sa pinataas, pinalawak din ang seawall. Ang kabuuang nagastos dito, 90 million pesos. Pero ayon sa Manila City Engineer's Office, sulit naman daw ang ginastos para dito dahil bukod sa pagiging ligtas sa kapahamakan, malaking papel din daw ang gagampanan nito sa turismo. Sa ibang balita naman po, inilabas na ng pulisya ang CCTV footage ng holdapan at barilan sa isang roving teller ng isang bangko sa Robinsons Metro East, Pasig City noong Biyernes. Sa kuha po ng CCTV, mag-aalas 11 ng umaga, makikitang isa-isang pumasok sa mall ang 4 po na suspect. Tila paika-ika raw ang mga suspect na animoy may itinatagong mga baril sa kanilang shorts.
Kita rin sa video ang naging driver ng kanilang getaway vehicle na nakuha pang bumili ng tubig. Sa isang bahagi, makikita ang teller at security escort habang paalis naman sa bangko. Maya-maya pa'y bigla na lamang nagtakbuhan ang mga tao sa loob ng mall. Makikitang napahiga pa ang isa sa mga security escort matapos tamaan ng bala. Pero tila walang patid naman ang pakikipagpalitan ng putok ng mga suspect. Matapos ang pangyayari, mabilis na umalis ang mga suspect palabas naman ng supermarket exit. Hindi pa malinaw sa ngayon kung paano na ipasok ng mga suspect ang baril sa loob ng mall. Pero isa raw sa tinitignan daw nila ang posibilidad na may kinalaman ng isa sa mga gwardya. Sa isang video kasing nakita sa basement ng mall, nakitang tila kakaiba raw ang kilos ng isa sa mga gwardya at nilakihan ang buta o ang bukas ng pintuan. Oh, okay. Lagi naman inside. Inside job. Usually. O, kasi alam na alam eh. Yung ruta eh, no? Okay, pasadahan natin mga aksyong balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. Pagkasunod na aksidente sa Quezon Avenue ang naitelan nitong magdamag. Isang kotse at isang pampaserong bus ang tumagilid. 3 ang patay dyan. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Kaya sigan na isang patay habang aabot sa 13 ang sugatan matapos tumagilid ang isang pampaserong bus dyan sa may kahabaan ng EDSA, parting Quezon City bago sumapit ng Quezon Avenue flyover. Ang namatay higan ay yung konduktor ng naturang bus matapos nga siyang madaganan ng tumagilid ng naturang bus. Ayon sa driver nito, nakatayo sa may bandang estribo ang naturang konduktor bago mangyari ang aksidente. Pakit na raw sila noon sa naturang flyover nang sabihin ng kanyang konduktor na doon sila sa ilalim dadaan dahil may pasero, dahilan para mapakabig daw pakanan yung driver at dito na nga tumagilid ang naturang bus. 13 naman ang sugatan sa sakay nito, kabilang na ang driver. Samantala higan, isang oras matapos ang unang aksidente, sumalpok naman ang isang pulang kotse sa pader ng isang bangko dyan sa may Quezon Avenue bago sumapit ng Examiner Street. Patay ang 2 sakay ng naturang sasakyan na nagkayupi-yupi, kung kaya't medyo tumagal din ng ilang minuto bago na ilabas ng mga rescuer ang 2 sakay nito. Ayon sa mga saksi, napakatulin daw ng takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente. Isang motorsiklo daw iniwasan nito, sumalpok sa isang nakaparadang pamaserong jeep bago nga sumalpok sa naturang pader. Parehong iniimbestigahan pa ng otoridad ang magkasunod na aksidente. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sintabi po mga kapuso at maselan itong paksa ng aming susunod na balita. Kaawa-awa po sinabi ng isang